Gabi, siyempre, banal na hapunan. Paggabi sa Pilipinas, anong oras sa Jerusalem? Umaga. Di ba? Hindi magkatugma. Hindi mo pwedeng gawin ng gabi dito. Bakit? Kasi ginawa ni Kristo sa Jerusalem at sa Jerusalem umaga ngayon. Hindi ba? Marami silang contradiction. O, ibig sabihin, sa Catholic point of view naman, araw-araw tinisa yan. Kaso ang problema naman sa Katoliko, walang alak. Asan yung saro? Ba't osya lang? Yung umiinom yung pare lang. Baliktad si Kristo, hindi umiinom, pinainom yung mga kasama niya. Kaya wisdom na lang ang titignan natin kasi yung practice hindi na nila magawa ng matino eh. Nasa tingong po eh. Biro mo, dami noon. Bigyan mo ng kape sa isa. Takwan, sa practice meron. Lahat sila, pero lahat isa-isa. May isa-isa talaga. Isa-isa yan. kahit iglesia, isa-isa. Sa Jehovah, iba naman yung kakain lang ng yung walang kasalanan daw. Ayun, yung wala yung tinahan. Hindi nagagaling yung tinahan. Ibig sabihin, yung practice niya, hindi mo naman perfect yung kasi wala namang fit doon eh. Yung wisdom sa likod noon. Yung generation na. Oo, yung wisdom sa likod noon, no? At sinabi ba ni Kristo na gawin niyo to taon-taon? O gawin niyo to linggo-linggo? Hindi. Wala siyang sinabi na gano'n, na gawin niyo to lagi. Diba? Kahit yung penitensya, yung gano'n siya sinabi niya bang, gayahin niyo ako, ha? Wala siyang sinabing gano'n. Ang problema sa atin, yung mga dapat na hindi ginagawa, yun ang ginagawa ng ginagawa, yung mga dapat gawin. Diba? Si Kristo sabi sa narration sa Biblia, papasok sa templo, naghuhugas. Diba? Sino naghuhugas ngayon sa Kristo? Pag umihiya, pagpag lang. Diba? Wala na. Kristo naghuhugas yan. Diba? Paano si Moises? No? Pagpapasok sa templo, nagtatanggal lang. Yung mga lagi ang ginagawa dapat, yun ang hindi na ginagawa ng tao. Tapos yung mga bagay na highlight lang, na minsan lang ginawa ni Kristo, kasi for a certain occasion, magpapaalam siya, gusto niya pagsilbihan yung kanya mga apostol for the last time, no, ginawa ng taon-taon. At in the first place, yung mga nagsisimba, hindi naman mga apostol yan. Di ba? Kailangan i-differentiate mo yung tinatawag na umo, mga ordinary people, at yung mga apostol. At sa panahon natin, wala nang mga apostol. Katulad ng Muslim, sa panahon natin, wala nang sahaba. Wala nang companions ng mga propeta. Di ba? Sa panahon ng Kristo, dumating yung mga writers na yan, mga gumagawa ng mga pagsamba ngayon, hindi na rin applicable dahil wala na rin yung mga apostol sa panahon ngayon. No? Kailangan maging tayo dyan, maging rational. At sa Islam, ang pahabol sa sinabi ni brother, ang worship na ginagawa sa Islam, ang ibada, ay tinuro lahat lamang, no, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakalagay sa Quran. No? Neither dyan, hindi na ginagawa ng mga Muslim. Pero kalimbawa, ginawa ng naunang propeta at pinagawa pa rin ni Propeta Muhammad, gagawin pa rin ng Muslim. Katulad halimbawa ng Hajj. Actually, ang Hajj in commemoration yan sa mga practices na ginawa ni Prophet Abraham. Pero nung dumating ang propeta, kinuntinious niya, tinuloy niya yung practice ni Abraham, therefore, i-adapt ng mga Muslim yan. No? According din sa mga ilang narration ng hadith, sa panahon ni Moises, mas marami ang sala, ang dasal. Mas marami. Sa panahon ni Prophet Muhammad, 5 na lang. Ibig sabihin, hindi mo na pa-practice yung panahon ni Moises, pa-practice mo na yung panahon ni Prophet Muhammad. Sa panahon ni Moises, may mga mas maraming bawal na pagkain. Bawal ang camel. Bawal kainin ng camel. Sa panahon ni Prophet Muhammad, may mga binago dyan na sinabi na ang camel ay pwede nang kainin ng mga Muslim ngayon. Diba? May mga certain. At bawat panahon, may mga changes ng law. Pagbabago. Halimbawa sa panahon ni Adan, ayon sa mga ilang mga historian at mga ilang narration ng manuscript, ang magkapatid ang nag-aasawa kasi wala pa silang tao. Pag nanganak ang babae nun, kambal ng kambal. Babae at lalaki. At sila ang mag-aasawa. Ang kapatid mo, yung kakambal mo lang. Pero yung pinanganak ng pangalawa ng nanay mo na babae at lalaki ulit, maaari mong mapangasawa yan. Sa panahon ni Eva at Adan na wala pang tao, hindi mo na pwedeng gawin ngayon yan. Hindi na pwede ngayon. Sa Islam, hindi na pwede yun. Halimbawa, may anak ka, tapos yung anak mo lumaki, tapos hindi pwedeng halimbawa tulad ng sinabi mo, brothers, na halimbawa, nagustuhan mo yung anak mo dahil malaki na. Isa sa ibebenta o di ba sa Islam ganun, ibebenta o binibili yung babae? Magandang question yan, Isa sa misconception yan. Actually, walang bentahan at walang bilihang nagaganap dyan, Ang babae, pag dumating na sa tamang edad, pwede na siya mag-asawa,
anyone can propose marriage na nasa tamang edad na lalaki at nasa tamang pag-iisip at tamang gulang, pwede siya mag-propose sa babae. At isa sa kondisyon ng marriage para masakatuparan sa Islam yung tinatawag na mahar o dowry. No? Yun ang nabibigyan ng misconception ng marami na binibili yung babae. Pero yung dowry na yan, ang tawag dyan sa translation is bridal gift. At yung pera na yun, hindi napupunta sa magulang. Napupunta yun sa babae. At hindi yun necessarily form ng pera. Halimbawa, singsing, can be dowry. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dowry, Quran. Kabisaduhin mo itong chapter ng Quran na to, yun ang dowry mo sa akin. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit tingga na singsing, ay pwedeng gamiting dowry. Kasi bakit? Mabit nyo lang yung kondisyon ng kasal. Kasi bakit? Yung dowry na yun is magpapatunay sa lalaki sa kanyang capability. No? Ang wisdom nun sa lalaki, halimbawa ang babae, sige, nagkagustuhan tayo, kakasal tayo, ito ang hinihiling ko, kailangan ko, na, halimbawa yung babae may wisdom, kailangan ka mag-produce ng 10,000 riyals. Bilang lalaki, alam mo capability mo. Pag hindi mo kaya, pwede mo sabihin sa kanya. O pwede mong utangin, o pwede, basta ang sa babae, yung wisdom niya, lalaki to, ito magiging ama ng aking mga anak. Hindi ba? Kailangan matest ko ang capability niya. Kung yung 10,000 riyals hindi niya kayang mag-produce, di ba? Paano pag mga, ibig sabihin, nasa babae. Alam pa, ang babae naman ay gusto, sing-sing lang. Bigyan mo ng sing-sing, dowry na yun. Pero ang bilihan at ang incest, no? Yung isa pa na parang nakakot sa attention ko na hindi niya na gustong pagbili at siya na lang mag-aasawa, bawal na bawal. So, pang incest. Ang ama, hindi pwede maging mag-asawa. No? Hindi pwede maging mag-asawa ang mag-ama. O halimbawa, nagkaanak ka, ay gusto mong ipagkasundo sa mas malaking presyo dito, hindi pinapahintulutan sa Islam yan. Kasi bakit? Ang magdidesisyon sa marriage ay babae, kung gusto niyang tanggapin yung lalaki o hindi. At yung lalaki rin. Kaya nga ang isa sa pillars ng marriage yung tinatawag na pagtanggap ng dalawang party, kailangan nagkakagustuhan sila. Ang mga magulang, ang trabaho nila is maghanap. Halimbawa, may napupusuan ako dito. Puntahan natin. Pagkasundo. Ibig sabihin, ang magulang take place dito, napakalaking part nila rito, tulungan yung anak nilang babae o lalaki makahanap ng kanilang partners na mabuti para sa kanilang buhay at relihiyon. Yun ang role ng magulang dito. Pero hindi para diktahan. Ang babae, na eto pakasala mo, eto gawin mo, o yung lalaki, asawain mo to, eto mas malaki ang dowry dito. Hindi para diktahan ng ganon. Hindi nagiging lawful ang kasal pag ganon ang nangyari. Pag hindi, wala sa loob ng babae yung pagpapakasal niya sa lalaki. No? At yung dowry, hindi yan pagbili kasi ang dowry, any form pwedeng gawin yan. Kung sing-sing, di ba, regalo mo, o pera, o bahay, o kahit na ano pa mang form, hindi yun gift, o hindi yun tawag ito pagbili. Pagkos regalo ito sa babae, bilang, tawag dito bilang present sa kasal, no, sa babae, na tinanggap niya ang iyong proposal, right lang ng babae o right lang ng lalaki na magbigay sa babae ng kahit na anong kanilang napapagkasunduan. It's walang bilihan. No, walang bilihang nagaganap dito. Hindi yung para ka bang pumunta sa tindahan ng pabili nga, kaya ang gusto ko yan. Bakit dito sa Saudi napaka-high price talaga ng dowry nila? Depend, actually, Culture talaga, no? Hindi lang naman sa Saudi, no? Actually, ang sabi ng propeta, ang babae humihingi ng mas maliit na dowry, mas malaki ang grace, ang grasya, ang baraka. No, sa babae mas humingi. Pero ganun pa man, hindi mo pwedeng pagbawalan ng babae humingi ng malaking dowry. Sa atin, kaya ikaw, Muslim. Sa Pilipinas, hindi naman yata gumagamit. Meron dowry. Malalaki rin. Sa Maranao, sa tribo-tribo sa Mindanao. Malalaki rin. Di ba kahit ngayon, hindi naman kasi nasa sayo naman yan eh. May mga nakilala din ako na. Kasi dito may pera rate eh. Talagang 50,000, 60,000, 50,000. Hindi naman ako naniniwala sa ganun. Actually, depende sa negotiation ng bawat magulang yan. Ano? Hindi naman 50,000, 60,000. Meron nangyayari, malalaki sa Pilipinas, milyon piso. Ang mga dato. Mga dato, mga sultan. Depende rin sa lifestyle ng bawat isa. Pero kung mga Di ba, halimbawa naman kasi, ang lifestyle mo ganun lang. Halimbawa, nasa middle class tayo, hihingi ka ng malaki, wala ka mapapangasawa.
mapag-iiwanan ka, tatanda ka lang. Di ba? Kailangan sumabay ka kung ano yung sirkulasyon doon sa lugar. Halimbawa, dito sa Saudi, mayayaman ng tao, humingi sila ng 20, 30 hanggang 50,